In a world full of questions and doubt on display, one voice stands firm, it's Enoch Hay. Open your mind, let the scriptures say, truth in 15 minutes every day. 50 minutes with Enoch Hay. Bible truth in a powerful way. Critics talk, but he's here to stay. Breaking it down, the Enoch Hay way. Alright, Enoch Hay all the way. Take it away. Yes, Brox. Yun. Okay. Magandang gabi sa inyong lahat yan. Nasa YouTube, meron ba tayong mga listener dyan? Okay. Ang topic for today, gusto nyo bang maging Diyos? Yan po. Opo. Ang isang napakahusay na doktrina sa dati nyong kinalalagyan. Gusto nyo bang maging Diyos? Gusto nyo bang mga kapatid na maging Diyos? Alam mo, ang tao, pagka ikaw ay nanatiling tao, hindi ka maliligtas eh. Dapat maging Diyos ka eh. Di ba, ano kapatid na yung nakasulat? Dapat maging Diyos ka eh. Dapat maging Diyos ka eh. Pag nakakita ka isang malilayas na. Pag nakakita ka isang malilayas na. Ayun. Gusto ko lang i-verified kay Brox. Brox, totoo bang itinuro niya na siya na kayong mga miyembro at pati na rin siya lahat ay dapat maging Diyos para maligtas? Opo, totoo po yan. Natatandaan ko po yan at I think meron akong copy ng teksto. Sige, hanapin ko. Pero totoo po, kailangan... Ito. I-share ko saglit before anything else. Katunayan pong totoo po ito. Kung bakit hindi maliligtas ang sinumang tao na hindi magiging Diyos ayon sa Biblia. Totoo po. Ay, yon maliwanag, So, hindi tayo magsasalita ng kasinungalingan at pawang katotohanan lamang po. At eto, simulan na po natin. Actually, bakit nagtuturo si Ginoong Soriano na kailangan maging Diyos ang isang Kristiyano para maligtas? You mean to say, requirements ba yon? Turo ba sa mga Kristiyano? Turo ba ni Kristo yon? Turo ba ng mga apostol yon? That is the question mark. Kung talagang tinuro ng Panginoon o tinuro man lamang ng mga apostol. Ang kanyang talagang basihan dyan ay yung John 10:34. Simulan natin basahin sa Juan 10:32. Sinigot sila ni Jesus. Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong, sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Then 34, sinagot sila ni Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Ito po yung ang pinag-ugatan ng lahat. Ang tanong, ang Panginoong Hesukristo ba ay nagtuturo dito o umaargumento sa kausap niyang mga Hudyo na balikan natin sa 31. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Ito palang kausap niya na mga Hudyo ay offended sa Panginoong Jesucristo dahil sinasabi niyang siya ay anak ng Diyos. So sa makatiwid, ang pinag-uugatan po nito ay siya ay namumusong ika
Dahil sinasabi niya na siya ay anak ng Diyos. Ang sabi niya, anak ng Diyos. Sa pumababasa na siya ay anak ng Diyos, ah 36, John 10:36. Sinasabi ba ninyo tungkol sa kanya na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan? Ikaw ay namumusong sapagkat sinabi ko, ako ang anak ng Diyos? See? Dito nagagalit yung mga Hudyo. Kaya sabi niya sa 34, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi kayo mga Diyos? Sa 35, kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ng kasulatan, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan sa ibang salin po. So sa makatuwid, hindi po nagtuturo ang Panginoon tungkol dito sa bagay na ito na sinasabi. Brox, mina yata internet ko. Hindi. Tuloy. Ito, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Inyong kautusan. Ang sabi, inyo. Sino yun? Yung mga Hudyong bumabato sa kanya. Saan mababasa yung sinabi ng Panginoong Kristo na inyong kautusan? Di basahin natin sa awit 82:6. Sabi sa awit 82:6, aking sinabi, kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. May pinanggalingan naman pala yung sinabi ng Panginoon sa Juan 10:34. Doon sa aklat nila, sinong sila? Aklat ng mga Hudyo. So, maliwanag na sinasabi na inyong kautusan, awit 82:6, sinasabi kayo mga Diyos, umaargumento ang Panginoon Diyos. Nasabi niya, bakit kayo magagalit kung sinabi kong ako'y anak ng Diyos, kayo nga tinatawag ng mga Diyos. Parang ganun yung argumento niya. Bakit kayo magagalit na ako'y anak ng Diyos? Samantalang kayo, sa inyong kautusan, kayo tinatawag ng mga Diyos. Yun ang argumento. Hindi po siya nagtuturo at hindi Kristiyano or follower ni Kristo yung sinasabing mga Diyos, kundi ito yung mga Hudyong bumabato sa kanya. Meron pang idinuktong, kung tinawag niyang mga Diyos, yung mga dinatna ng salita ng Diyos, eto pa, yun daw dinatna ng salita ng Diyos, yun daw po yung yung sekta nyo. Sekta na dati yung sekta na Bayan ng Katotohanan. Kasi Bayan na ng Katotohanan, wala pa yung MCGI . So, sa Bayan ng Katotohanan, itinuro yan. So, dinatna ng salita ng Diyos at hindi mangyayaring sirain ng kasulatan. Ano ibig sabihin ng Panginoon dito na hindi mangyayaring sirain ng kasulatan o hindi maaari ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan? Hindi maitatanggi ng mga Hudyo na sila ay tinatawag ng mga Diyos sa kanilang kautusan, awit 82:6. Dinatna ng salita ng Diyos. Sino ba dinatna ng salita ng Diyos? Yung unang tipa ng Panginoon. Di basahin natin sa Exodo 24:12. Exodo 24:12, at sinabi ng Panginoon kay Moses, sampahin mo ako sa bundok at doon ka, at ikaw ay bibigyan ko ng tapyas na bato at ng kautusan at ng utos na aking isinulat upang iyong maituro sa kanila. So ito yon, yung sinasabi dinatnan ng salita ng Diyos ay yung mga Hudyo. Kaya sa awit 82:6, sinasabi po ng Panginoon, kayo'y tinatawag ng mga Diyos sa inyong kautusan. Diba? Ito po ang resibo, gaya na pinakita ni Brox. Sa Bayan ng Katotohanan, ang may title, Maging Diyos para Maligtas. Ayan po, malinaw. So, sino po paniniwalaan natin? Yung po bang mangaral na nag-interpret doon sa John 34 na yung mga Kristiyano daw ay tinatawag ng mga Diyos? Sino pang mga apostol na nagturo nun? Wala. None. Wala pong apostol na nagtuturo na yung mga Kristiyano ay mga tinatawag na mga Diyos. Kundi, ang sabi ng Panginoon mismo, Mateo 5:9, mapapaalad ang mga
mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging anak ng Diyos. Anak po ng Diyos ang mga Kristiyano. Sa mga apostol, let's see, sa mga taga-Roma, sabi ni Apostol Pablo, ang Espiritu rin ang nagpapatoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Anak po ng Diyos. Wala po sinasabi ang mga apostol na tayo'y tinatawag ng mga Diyos. Ibig sabihin, nauunawaan po ng mga apostol yung 1:10:34. Di tanong natin si Apostol Juan na siyang sumulat nun, 1:1:12. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban na niya sila na karapatang maging mga anak ng Diyos. Si Apostol Juan, siya yung nagsulat doon sa 1:10:34. Ano sabi niya sa mga anak ng Diyos? Hindi po sinasabi ni Apostol Juan na yung mga Kristiyano tinatawag na mga Diyos. Wrong. Rox, ilan ang natitira? 6 minutes pa po. Wow, may natitira. Baka po may gustong magtanong, Rox. Wave ko na to. Sige po. Pwede mo Hindi magtanong. makakasagot ang kalaban, Brox. Hindi makakasagot ang kalaban. Hindi Kahit makakalaban. sumagot yun, pandidilatan ako ng mata nun. Ay. Tsaka pagsasaran ako ng microphone. Baka Di ba? maulol ka pa. Tsaka bawal magdala ng camera sa pasalamatan. Bawal ang video-video. Di ba, Brox? Opo. Tingnan natin kung may magtatanong dito. Guys, pwede po magtanong. Chat nyo po or akit po kayo dito. May link po dyan sa chat. Yun. Wala, Inok. At kung wala na po magtatanong, marami pong salamat sa inyong pakikinig. At doon na lang po sa susunod na muli sa 15 Minutes with Enoch Hay. Yun, back to you, Brox. Thank you po. Wave na po ang 5 minutes left here. Okay. In a world full of questions and doubt on display, one voice stands firm, it's Enoch Hay. Open your mind, let the scriptures say truth in 15 minutes every day. Hindi, nagpe-play yung Inok. 15 minutes Music. with Enoch Hay. Bible truth in a powerful way. Critics talk, but he's here to stay. Breaking it down, the Enoch Hay way. Okay. Ang take ko dyan, ito. Pwede ba mag-comment? Hindi ko naintindihan sinabi Enoch pero if you take the historical context, literary context, and kung ano man yun, yung original lang. Opo, imposible po tayo maging Diyos. Ang tingin ko dyan, yung mga judges nung unang araw, sila yung mga Diyos. Tama ba, Enoch? Sinabi mo ba yan? Wala kasi ang spirito eh. Sa awit 82:6, may mga Bible scholar na sinasabi, mga judges yon. Pero, biblically speaking, ginamit po ng Panginoong Jesucristo yung awit 82:6 doon sa kanyang mga kausap na mga Hudyo na bumabato sa kanya na hindi naman mga judges, kundi mga fellow Jews. So, sarcasm yan? Gano'n ba? Hindi against si Panginoong Jesucristo na sila ay tinatawag na mga Diyos. Ang pinag-uusapan doon, nagagalit ang yung mga Hudyo kay Kristo dahil sinabi niya, anak ako ng Diyos. I am the Son of God. Galit na galit yung mga Hudyo. Tapos, bakit kayo magagalit sa akin? Kayo nga, sa inyong kasulatan, tinatawag ng mga Diyos. Ako, anak ng Diyos. Sa inyong kasulatan? Oo. Samantalang, anak ng Diyos lang ang sabi ko. Galit na galit kayo. Samantalang kayo nga, tinatawag ng mga Diyos. Ganun po yung argumento. Galing. Oo. Kasi, naano ni Jesus yung mga Hudyo, di ba? Yun yung lagi niyang kalaban dyan. So, kayo nga tinatawag na Diyos eh. Ako, anak ng Diyos. Ganun pala yun. Ang galing po. Oh, yes. Boundary na. Exactly. Po. So, napakamali, no? Si Bess ay minanipulate tayo into believing na tayo ay kailangan maging Diyos, anak ng teteng.
Imposible yun eh.